Hindi makita. Okay, tayo yung magsimula. Okay, church. Can I invite everyone? Let's prepare our ears and tayo magsisimula na sa ating school. Check ako muna talaga ngayon. Okay, so move forward tayo para ano. Okay, I see Kian. Okay. So, welcome po sa ating second session ng ating school. So, let's pray. Panginoon, thank you, Lord, for this time, God, and as we have started, Lord, yung training namin, be with us, Lord. Thank you for this opportunity, Lord, para makapag-train po. And we're believing, Lord, may bago pang bagay na tuturo sa amin. Thank you for doing this. We declare Jesus. Amen. Ay, gawin pala. Okay, wait lang. Okay? So, ayan. Gamit pa ba ulit? Hindi na ako gamit naman. So, sino may natutunan kanina sa message? Amen. Okay. Sinong i-apply yung message? Amen. Yung mga masasama na yung tingin sa akin, kanina umaga pa hindi kumakain. Kaisa nyo ako, okay. Ayan. So, anyway, baka hindi, boys, baka hindi ko na kayanin ha. Baka kayo lang muna kumain kayo. Mag-voice banding na lang kayo with Kuya Chris. Ha? Baka hindi ko na kayanin. Kanina pa ako nag-minister. Hihina na ako. Okay. So, last week, pinag-aralan natin ano ang bal. Tama? Sinong nakakaalala ng pinag-aralan natin last week? Okay. Daniela! Ay, check ko yung laro niya. Ikaw yung dyan. Okay. Ano siya eh? Nag-download ako ng 150 games. Para sa Game House eh. Yung Yahoo Games, yung mga text quiz, BGL. Ayan yun na, baby ng church yan eh. Kaya kung may maglalaro dyan, baby ka pa ng church. No? Diba? Hindi baby Jane ha. Okay. Ayan. Sayang wala si Rin eh. Si Rin sana makapunta next week. Okay, anyway. Last week, pinag-aral natin mission, purpose ng church, saka vision, which is yun nga, na-apply kagad natin kanina, di ba? Na-announce natin, dinideclare natin. Ngayon, kasama dito, yung bakit na-create yung BALM. Tama? Sige nga, bakit na-create? Anong original meaning ng DLM? Ano yung DLM? Magkakaroon kasi tayo ng peace. Hindi ka ikaw ng notes, bahala ka. Yung highest score may reward. Reward na lang yung ratings, kuya. Alam mo sila lang may prize eh. Ako yung ano dun sa Okay. Ayun na tayo. Anyway, church. Okay. Pero honestly, we will have assignments and you will be required to do those assignments. Okay? Sa kanya pa sa isang membership class tayo, yung last week, so okay lang yun. Pag-uusapan natin, darating na tayo, pag-uusapan natin yung logo. Pag I pray, magawa na yung tart para next Sunday, nandito na yung tart. Okay? So, today, ang pag-uusapan natin, ang salitang core values. Well, may core values at church. Yep, may core values at church. Dahil sa core values at may core values at church. Ano ibig sabihin ng core? Core ay? Core 5.
Sige, i-push mo yan. I-push mo yan. Ano ang core? Center. Ano ba? Pinaka. Ano ba? Pinakaloob. Yan. Ano ang values? Behavior. Ano ba? Galing. Ano to? Character. Yan ang pinakatama. So, kung ito pinakaloob, so inner character. Core values is inner character ng simbahan, ng isang organisasyon, pag walang core values ang isang organisasyon, disaster ang mangyayari doon. Ang BALM ay isang organisasyon. Ang church, kahit anong klaseng church pa yan, kahit anong klaseng ministry, ito ay considered na isang organisasyon. At ang bawat organisasyon at bawat kumpanya, kailangan ng core values. Right? Ito yung filosofiya na pinamumuhay nila. Sa filosofiya, ito yan. Ito yung pina-follow nila. Halimbawa, isa sa core values ng Starbucks ay bawal magpasok ka doon at iserve mo yung pinaka-best na kape sa iyong customer. Core values nila yun. Core values ng... Nagbigay na kayo ng core values na alam niyo. Sa office niyo, anong core values ng office niyo? Yan na lang, maganda. Integrity. Ano, sa SSS? Anong core values ng SSS? Integrity. Integrity. Ano ba? Sa pathways. Ano sa pathways? CLIS. Ano yun? Commitment to excellence, love of learning, integrity, solidarity, service to society. Go, Ani. Yun na sa likod, narinig nyo? Hindi nyo narinig, no? Pag-ulit nyo na lang. Okay. Anyway, ang church, may core values din, at ito yung naggaling doon sa mabuti nating kaibigan si Kuya David nyo. Si Kuya David nyo, actually sinabi niya sa akin, Mike, kung maghahanap ka ng mga disciples, make sure, ito yung tinuro din sa kanya ng tatay niya. So hindi rin galing sa kanya, galing dito sa tatay niya na bishop ng Body of Christ. When you said bishop, isa to sa head ng mga head to ng mga pastors ng iba't ibang churches. Ito daw yun. Hanapin ko raw yung salita faith. Salitang F-A-I-T-H, faith. Pag magkakaroon daw ng mga disciples, ito daw. Ito dapat hanapin ko. Faith. Pero actually, hindi na siya faith lang. Ito ay faithful. Yan. F-A-I-T-H-F-U-L. Alam mo, yung iba dito maidiyan na dito ko ano to eh. Nagkakalimutan nila. Okay. So, ang BALM, bilang isang simbahan, meron tayong core values. Ito yung core values ng pinamumuhay natin. 8 yan. 8 core values resembles the letter of faithful. Amen? Okay. Ngayon, makikita nyo, Kuya, paano ko malalaman na nasa akin yan? Pinamumuhay mo. Ibig sabihin, kung parte ka ng simbahan ng BALM, tinuturing mo ang BALM bilang yung kamag-anak, bilang yung pamilya, bilang yung simbahan, bilang yung spiritual home. Itong core values na to, dapat nakikita sa buhay mo. Okay, ready na kayo? Kuya, paano pag hindi ko nakikita? Dalawa lang yan. It's either you are in the process o wala talaga. Pag wala talaga, ang tatanungin ko sa'yo, taga dito ka ba? O baka naliligaw ka lang? Hindi. Di ba? Baka mamaya, hindi ka taga rito, na magliligaw ka lang. Kuya Mike, gusto ko maging parte ng BALM. Example lang, may bago. Gusto ko maging parte ng BALM. Then, pag-aralan mo, pag-pray mo, paano mo i-apply itong 8 core values na to. Okay? Ready na? By the way, you need to take down the Bible verses ay susulat natin dito kasi i-memorize nyo yung mga Bible verses na yun. Starting next Sunday. Itatayo dito yung magre-recite. Okay? So, 8 to. So, may 8 Bible verse magre-recite dito. Ayan. Ayan na? Ay, pakuha naman ng Bible dyan sa night. Surprise yan, surprise. Okay, game. Faith. F stands for faithful or faithfulness. Okay, Luke. Pakibuksan ng Bible, Luke chapter 16 verse 10.
Yep. Okay. Sabi dito sa Luke 16:10, he who is faithful in what is least is faithful to also in much. And he who is unjust in what is least is also unjust in much. Ibig sabihin, kung sino dito yung faithful sa least things, kung sino mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, siya rin mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Kaya nga yung giving, tulad ng giving eh. Hindi ka pwede magbigay ng 1,000,000 kung hindi mo kaya magbigay ng 1,000. Right? At hindi mo makakaya magbigay ng 1,000 kung hindi mo kaya magbigay ng 100. Nagigets niya? Okay. Faithfulness, meaning to be reliable, steadfast, and unwavering. Reliable, steadfast, and unwavering. Ano ibig sabihin reliable? Pag may bagay na in-entrust sa'yo, kaya mong trabahuhin yun. Steadfast ka, unwavering, ibig sabihin, kahit ano mangyari, andun yung focus mo. You are faithful to whatever you're doing. Ibig sabihin, you can accomplish whatever you want to accomplish. No matter what. Kahit lumindol na, alam mo yun, kaya pagpunta sa church, wala kang pamasahe. Kung kailangan maglakad, yan, faithfulness yan. Ano bang faithfulness ang pwede nating, maating ka lagi ng simbahan? Faithfulness yun. Nagbibigay ka ng tithes mo lagi? Faithfulness yun. Okay siya? That's faithful. So, isa sa karakter dapat natin bilang member ng BALG, bilang nandito tayo nag-church, is we are faithful. Faithful tayo first. Faithful tayo kanino? Faithful tayo number 1 kay God. Number 2, faithful tayo saan? Faithful tayo number 2 sa mga tao sa paligid natin. Pastor at ka-churchmate. Okay? And number 3, faithful tayo saan? Sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin. Again, God, others, and ministry. We should be faithful in those 3 things. God, others, and ministry. So, may spiritual, may relationship, at merong service. So, question. Ano? Faithful ka ba? Sino dito ang faithful? Taas ang kamay. Alam niya faithful siya. Sige, taas ang kamay. So, wala. So, naliligaw lang wala mga tao dito. Okay. So, pag hindi nagtaas ang kamay, tanongin mo yung katabi mo, baka ka naliligaw lang yan. Okay. Faithful. Okay, next. Ano yung letter F? Ulit? Faithful. Faithful. Ibig sabihin, kaya niyang, tuloy-tuloy lang siya. A. It speaks of availability. Availability. Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 verse 24. Matthew 16:24. Ang sabi dito, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin availability. Are you available kay Lord na you're willing to deny yourself? Ibig sabihin, pag sabing deny, you're willing to forget everything na ginagawa mo para lang masundan mo si Jesus. Ito dito sa availability, ang pinag-uusapan ditong availability is nada ka bang iwan lahat ng ginagawa mo para lang masundan mo yung dapat mo sundan. Okay? Ang meaning ng availability, so ang verse natin dyan, Matthew, Matthew 16:24. Okay. Availability. At yan. Is simplifying our daily needs so we are ready and able to serve those whom God brings to us. In other words, you are ready to serve anytime for other people. You are ready to become available. You are ready to free yourself. Tanong, are you an available person? Dalawa lang yan eh. It is either you are an available person or you are a busy person. Ano kasi dalawa? Busy but available. Paano ko nalaman kung
available ako. Ganito malalaman pag available ka. Ang core values ng church, ibig sabihin availability. Ibig sabihin, pag may kailangan, at kailangan ka doon, dapat nandun ka. Okay? Kaya kung hindi naman ako kailangan nandun ako, okay lang din yun. Pero kung ikaw kailangan, halimbawa, keyboardist. Kailangan natin si Louie. Eh, wala naman siya importante gagawin. Si Louie, ano yan? Faithful sa available yan. Lagi. Nagayang pa ng Planet Pluto yan. So, okay. So, are you available? Kuya Mike, eto bang mga bagay na to dapat sa loob lang ng church to? Hindi naman kailangan. Dapat ito nakikita itong walong ito, dapat nakikita din to sa buhay mo sa labas ng simbahan. Halimbawa, may thesis. Right? Ang tanong, available ka ba para gawin yung thesis mo? Ikaw, Dota ka ng Dota. Eh, saan ka gawin nun, di ba? So, hindi ko yun. Okay? So, the question is, are you willing to deny yourself for the sake of other needs? Okay, letter I. Letter I, initiative. Initiative. Okay. Ito yung verse, sulat nyo na lang ha, James 4:17. Ang James 4:17 ang nakalagay dyan, pag alam mo naman na dapat mong gawin ng isang bagay tapos hindi mo ginawa, kasalanan yun. Yan yun. Okay. Initiative. Power or ability to begin. To begin. Yan. Kusang simulan. Ito magandang meaning. Seeking and doing what needs to be done before being asked to do it. Again, seeking and doing what needs to be done before being asked to do it. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan hintayin na may magsabi sa iyo gawin mo, kusa mo nang gagawin. Ano, sino dito ang may initiative sa atin? Pwede naman natin. Scott, pwede naman natin ulit. Okay. Meron ba dito ano? Meron ba dito may kusa? Kusa sa bahay. Okay? Kasi, ibig sabihin nito, pag initiative, halimbawa, bigyan ko kayo ng isang example ng initiative. Hindi mo na kailangan sabihan magligpit. Busa ka maglilipit. Hindi mo na kailangan sabihan mag-welcome. Busa ka mag-welcome. Hindi mo na kailangan sabihan na mag-deserve ka. Busa ka mag-deserve. So on and so forth. Napakarami nito. Maraming church, wala nito. Ang kultura na gusto kong ma-practice natin as a church and outside the church is this: we have initiative in everything that we are doing. Simple man yung bagay o malaki man yung bagay, meron tayong initiative. Meron tayong initiative, magdala ng kaluluwa kay Lord, the best yun. Meron tayong initiative, mag-disciple sa mga tao, the best yun. May initiative tayo, mag-start ng mga Bible sa, alam mo gano'n? May kusa. Right? Maraming Kristiyano, may initiative, maglakwat siya. Maraming Kristiyano, may initiative, mag-iya kumain. Alam mo ganyan? Ibang kusa yun. Sa atin, ang kusa na gusto natin gawin is positive at for the growth of the church. Are you agree with me? So, tingnan mo yung katabi mo, may initiative ba yan? Kusa ba yan? Kusang loob ba yan? May kusa. Right? Next. Okay, the fourth one. Trustworthy. Ibigay ko na yung Bible verse, basahin nyo lang sa bahay. Trustworthy. Ephesians 4:28. Ephesians 4:28. Proverbs 12:19. Proverbs 12:24. Ephesians 4:28, Proverbs 12:19, Proverbs 12:24. Hey,
Ano ang trustworthy? 2 words lang yan. Ito lang yan. Trustworthy, honest, truthfully. Tagalog, mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan. Baba. Yan ang Tagalog niyan. Tagalog na ng faithful, tapat. Tagalog ng availability, laging libre. Tagalog ng initiative, busa. Tagalog ng trustworthy, mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan ka ba? Saan? Mapagkakatiwalaan ka ba pag may nagkwento ng secret? Andun lang yun. Mapagkakatiwalaan ka ba pag may pinahawak sa responsibilidad, kaya mong trabahuin yung responsibilidad? Mapagkakatiwalaan ka ba pag may pinahawak sa yung isang bagay dito na ito? Ay, mamaya magbibigay ng example. Diretso muna tayo. H. Sino nakakaroon ng letter H? Humility. Yun. So, inaasahan ko, yung mga tao nandirito, by next week, kabisado niyo yung core values. With corresponding Bible verse. Hindi. Yung kanya core values lang. Kabisado niyo yung ano. Okay. Core values. Papatayuin ko kayo sa harap, ha? Okay. Yan. Okay, humility. Ano, maraming verse dyan. Ito mga verse. Philippians 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Chapter 2, verse 3 to 4. Kaya nga 2, 3, 4. Tapos, Matthew chapter 18, verse 1 to 4. 1 Peter 5, 5. 1 Peter 5, 5. Tapos, Ephesians 4, 2. Okay? So, ano ibig sabihin ng humility? Humility is this. Sabi nila sa ibang dictionary, lowering oneself in relation to others. Lowering oneself in relation to others. Pakumbaba. Pero actually, ang biblical definition ng humility, ito. Seeing how God sees others, seeing how God sees you. Seeing how God sees others, seeing how God sees you. Minsan kasi, ang feeling natin, ang word, ang salitang humility, ang salitang pride, ito. Ang kabaligtaran ng humility, ano? Pride. Tama? Feel natin, pag sabi pride, ako na magaling. Ako na sikat. Pride yan, di ba? Yan ang isang uri lang ng pride. Meron pa isang uri ng pride. Ay, wala akong kwenta. Ay, ba, ganito. Ay, di mo pa. Alam mo yung gano'n? Yung una ko sinabi sa inyo, tinatawag ng pride of the big wheel. Mayabang. Yung pangalawa, pride of the worm. Ang tingin mo sa sarili mo, maliit. Pareho yung hindi humble. Pag sabi humility, kung tinawag ka ng Lord na gwapo ka, tanggapin mo gwapo ka. Dito ko yun. Hindi, iba naman yung, ay, ang gwapo ko. Iba yun. That's pride. Pero yung alam mo sa loob mo, na God created you wonderful, di ba? God created you beautiful. That's humble. Na hindi mo sasabi, pag tumitingin ka sa salamin, titingin ka mo sa sarili, at wala kang mababanggitin sa sarili, ang pangit-pangit mo. Is that humble? Humility is not degrading oneself. Humility is seeing you how God sees you. Humility is seeing how God sees others. Right? It's humility. Okay, F. Follower. Sabi nila, in order for you to become a great leader, you must become a hindi lang basta follower. A great follower. Okay, 1 Corinthians 11:1:1. Etong yung 1 Corinthians 11:1:1, ito yung famous verse ni Apostle Paul. Ang sabi niya, imitate me. 11:1 pala. 1 Corinthians 1:1:1. Chapter 11, verse 1. 11:1. Sorry. 1 Corinthians 11:1. Ito yung sabi ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. Para sa Tagalog, gayahin mo ako kapag ginagaya ko si Kristo.
Okay. Iba yun, no? Apostle Paul, sabi, gayahin mo ako. Hindi gayahin si Kristo, no? Kaya ko ba sabihin sa inyo yun? Gayahin niyo ako pag ginagaya ko si Kristo. Ikaw kaya mong sabihin sa disciple ko yun. Diba? Pero Apostle Paul, gayahin mo ako pag ginagaya ko si Kristo. Follower. If you want to become a great leader, you must become a follower. Ano follower? Sumusunod. Tagasunod. Okay? May question tayo? Ayan. You dapat understanding, actually may bagong word si Lord sa you, which is core values ng church na dapat nandito. Letter U means, ano? Unity. Unity. Another term. Tama unity. Unified. Unity, unified. Union. Pare-pareho lang yan. Okay. Ito yung mga Bible verse. Philippians 2:2. 2:2. Ibig sabihin dito may harmony. May harmony. Harmonious sa'yo. Then last one, letter L. Ito yung pamoso kong tagline. Loyal. Loyal trustworthy. Walang love. Hindi, iba yung trustworthy. Trustworthy mapagkakatiwalaan. Okay. Loyal, Matthew 24, verse 47 to 45. Proverbs 18:24. Matthew 24, verse 47 to 46. Kuya, 47. Ay, 47. Sorry. Sabi sa inyo, gutom na ako eh. Okay. Matthew 24, verse 45 to 47 at Proverbs 18:24. Yun. Lord, mag-raise up ka na ng ano para pag ganito, hindi na ako dire-diretso. Iba na magtuturo dito. Tsaka mo na. Pag may mga bago ulit, kanya may 20 new students, okay naman magtuturo ha. Yan. Okay? So, sacrifice muna para sa inyo. Loyal. Pag sabing loyal, belonging or solidarity. Belonging or solidarity. Okay. Ngayon, dito tayo ngayon. Okay. Ito masaya. Ito yung core values ng ating simbahan. Faithful, availability, initiative, trustworthy, humility, follower, unified, loyal. Okay. Sino ang nag-example nito? Yan. Dito sa atin. Kayo magbigay. Kayo magbigay ng example. Yung wala naman nagawan. Sino ang, sasabihin mo, pinaka-faithful sa, ito to, ha? Si Lowe. Yung pinaka-faithful. Lowe. Hindi, available. Yung pinaka-faithful. Huwag mo yung taas sa sarili mo. Huwag yung ako. May ako ibang tao magtaas sa'yo. Let's honor them. Okay? Kung sino mo yung mapapakalanan, huwag lalaki yung ulo. Pero pag-post, ito yung maging inspirasyon at example ka para pag-igihin pa yun. Okay. Game. Sino dito sa atin ang role model? Tanggalin nyo sa picture. Faithfulness. Kayo. Meron dito. Sino? Hindi lahat. Pinaka. Sino? At least bigyan tayo two names. Si Louie, si Ara sa Mau. Sige. Doon si Louie, si Ara sa Mau. Sino sa kanila? Ang pinaka. Pinaka ano? Faithful. Manisip mo. Si Ara? Bakit si Ara? Faithful kay God. Faithful sa iba. Faithful din siya sa ministry. Iyak na ako. Kasi si Ara. Okay, good. So, okay, next. Ara. Next. Meron nagpapakita ng pagiging available. Lowe. Si Lowe siya kasi Si Louie sa Kasimaw, sino sa dalawa? Single and available. Uy, not available. Ay, si Mau na lang. Hindi na available. Actually, tama si Mau sa si Louie. Okay? Nagkano lang si Louie kasi. Mas malayo. Pero actually, sa akin counted si Mau. Kasi si Mau, pag sinabihan ko, automatic nandun.
at si Mau. Initiative, ito. Exactly. Initiative, imposible hindi magka-pro ka ng initiative kung hindi ka heart of a servant. Imposible yun. Guys, we need that. We need that. Amen ba? Trustworthy. Sino dito? Hindi yaman eh. Salamat ka. Malibre ka nga. O di kung si Maudi kay Louie na to. Tama yan. Ano bilitan lo? Sakit diba? Okay, eto. Sino dito? Si Rachel talaga. Bakit si Rachel? Si Arjo. Tingnan mo na si Rachel. Ano ka na si Rachel? Orange, hindi ako nagsabi nun ha. Okay sila, okay. Eto. Follower. Ay, lahat yan. Lahat. Pinaka. So, siyempre, damay na ako dyan. Kayo na ako. Hindi, damay sa akin kasi Hindi, damay sa akin kasi ako yung pina-follow eh. Ako yung pina-follow, ako yung sponsor ko. Siyempre, sino yung pa-follow mo? Leader mo natural. O, sino dito yung talagang ano? Pero yung sa follower, Kuya Mike, ito pa yung pinaka-least na nagpapasaway. Si Rachel. Walang ka tayo po yun. Oh, si Arjun na yung humility. Okay. Actually, meron kayo nakalimutan, pero mamaya na. Unified. Sino dito talaga nagpapakita ng harmony na siya yung source ng harmony? Siya yung nag-band. Siya yung nagpa-band. Maliban sa akin, siya rin yung nagiging dahilan. And last one. Sino dito ang pinaka-loyal? Yung mga nakita. Okay. Kaya may bala ko pala namin dito. Itong loyal na to, loyalty. At yung loyalty yung tipo huwag mo sasabihin kay Kuya Mike ha. Kuya Mike, may nasabihin ako sa'yo. Ay, siya. Ay, siya. Hindi na mo meron. Loyal lang. Loyal lang. Okay guys, so tingnan nyo, sa ngayon nandito si Ara, si Mau, si Louis, si Whisper, si Mau, si Rachel, si Ara. Si Ara talaga, dapat lang naman talaga, pero ako, I wanna see, actually ito sa faithfulness dito, ito, I want to see all of us to be here. Diba? Hindi na sa isa, kundi lahat. Diba? Yun yung concept ng simbahan. Kuya Mike, nandiyan ba? Oo naman nandiyan ka, hanapin mo lang kung saan ka dyan. Diba? Sa lahat. Diba? Diyan ka lang. May NES pa yun. Okay. Okay, naisip ko kaya NESS na yung faithfulness. Sa $100, masyado na marami ah. Ano yung N? Ano? Daniela yun. Sabi ni Daniela, busy ako dito. Ngayon, ganito. Okay. Church, this is the core values of the church. And I want every one of us apply this faithful availability. Lahat to, itong kulong ito, isa buhay natin na nakikita sa buhay ng bawat isa. Ito. Diba? May kailangan gawin, tapusin kaagad. Diba? Nag-o-overlap lang nga yan. Nag-o-overlap yan. Ano ibig sabihin nag-o-overlap? Pagka faithful, automatic kadalasan you're available na rin. Alam mo yung gano'n? Then, automatic, pag ikaw available, automatic nagkakaroon ka ng initiative. Nag-o-overlap lang yan. Ibig sabihin, walang isa dyan yung nag-i-standby isa. Nag-o-overlap yan. Tingnan mo. Pag ikaw, humility, humble, ikaw yung nagkakos ng harmony. Isa ka sa nagkakos ng harmony kasi ayaw ng away. Right? Yun. So, core values sa church. May question tayo? Wala. Malinaw ba? Sige nga, without looking at the board. Without looking at the board. Okay, without looking at the
Okay, notes. Tago. Dali, notes, tago. Lagyan natin sa puso. Daniela, ikaw magpapuro dito. Dali, diyan ka na. Dapat sunod-sunod ha. Hoy, bawal ang tumingin. Okay. Ready na, ready na? Ready na? Magkatawag ako. Pati verse. Naman. Kaya wala pa ng verse. Next week yung verse. Next week magkakaroon tayo ng memory verse guys ha. Isa dyan, isa dyan. Okay? Pili kayo ng isa dyan. Ngayon, okay. Ang gudali lang kasi ito eh. Sige. What? Ano na? Ano yung letter S? What stands for letter I? Initiative! Okay. What stands for letter F? Faithful! Then, yan nyo na lang. Declare nyo na lang without looking. Mula F-A, ganun. Pababa. Sige. 1, 2, 3, go! Faithful! Initiative! Trustworthy! Kita nyo? Oh. Ulit. Minaligaw. Walang sinuri, oh. Minaligaw ulit. Okay, 3, 2, 1, go. Faithful, availability, initiative, trustworthy, unity, follower, Okay, sige. Listen to Daniela. Classroom ah. Okay. Ngayon, ang tanong, ano ang meaning ng loyal? Ano ang kita-exam mo? Okay, anyway, guys, okay na yan. Next week, please pili kayo isa. Kahit isang verse lang yan sa mga binigay ko. Kakaroon tayo ng memory verse. Pwede ba yan? Okay? Si Gab, expert dyan. Okay. Baka magulat eh. Ay, mahiya tayo. Gab, mahiya tayo pag yung walong yan, nakabisado niya. Ako, mahiya na talaga ako. Sa gugam. Sa tuloy ko. Okay. Anyway. So, Yung Uncle Joe, mali. Ano ba yun? so wala nang question doon? Hindi, yung walo lang naman kasi kailangan dyan. Dinagdagan pa rin ng ibang Bible verse. Okay, next. So, ito yung core values ng bulb. So, na-discuss natin yung pangalan ng bulb, pati naging bulb. Na-discuss natin yung purpose. Na-discuss natin yung vision. Na-discuss natin yung mission natin. Then, yung core values. Palagay nyo, ano pa dapat natin i-discuss din sa simbahan? Bago ko mag-proceed pa sa susunod. Sige. Faith is stand on. Yeah. Hindi muna, ano ba yan eh? Ano yun eh? Doctrinal na yun eh. Di ba yun? Tayo muna. Tayo muna, bilang isang simbahan. Lance. Okay. Pillars of the church. Ayun. Yun. Yung organizational Yung organizational structure, ginagawa pa lang natin eh. Okay, pillars of the church. Hindi ito yung tao ah. Ito yung pillars. Pillars. Sino nakakaalam ng pillars? Ibig sabihin pillars, ganito yan. 1, 2, magnan. Basta, ganun. Yun, yung upuan sa ilalim. Yan, pillars yan. Okay, ito, tulad itong stall na to. Yung apat na paan nito, yan, pillars niyan. Ang simbahan natin, ang pundasyon nito, at ang pinaka-foundation nito, okay? Itong apat na to. Number 1 is, hindi ito yung Wednesday ito yung UP UP, o sige, UP muna, UP. Sacrifice. What's your honor? Prayer. Worship. Prayer. Fast. Sacrifice. Ito. Prayer, worship, fast,
Sacrifice. Isa-isahin natin. Prayer. Unang tinuro ng Lord sa amin is how to pray as a church. How to pray sa weather. Pero hindi yun. Tsaka sa resto. Saka sa pwesto. Ayan. Hindi, totoo yan. Yan yung days. Okay. Totoo yan. Then, worship. Yung nagsimula na magdala ng gitara yan. Worship na doon, di ba? Good. Then fasting, tinuro sa prayer mountain ng Lord. Lumaw rin. Nagkukuriyan siya. Yung moment na yun. Yan. So actually, itong prayer, worship, fast, madali lang ito eh. Ito, medyo nahirapan lang. Pero ito, pinakamasakit sa lahat. Sacrifice. Sacrifice, parang umiyak. Ano sinacrifice? Una-una, may nag-sacrifice ng love life. Nagbiyak. Sasagutin na sana. Pasagot na. Kakausap lang ako ng bagong isip. Okay, ngayon, ako isa ako sa sacrifice. Ang church na to, ako personally guys, ang church na to, ito yung naging pundasyon ko. Okay? Yan. Bakit sacrifice, Kuya Mike? Kasi, sabi ng Bible, a seed needs to die. A seed needs to die para ito mamunga. Okay? Unless a seed dies on the ground, it will remain a seed. When you sacrifice something to God, actually you're dying on something. Maring yan love life, maring yan ay you're dying on something. And gusto-gusto ng Lord na merong namamatay na bagay sa buhay natin. Bakit? It will produce fruits. That's why He needs sacrifice. Alam niyo bakit dumadami na tayo ngayon? Bakit may blessing na ganito? Dahil sa mga tao nagsasacrifice. Kahit mainit, kahit walang gitara, walang gamit, kung saan man mapunta. Alam niyo, andito tayo ngayon kasi bless ni Lord yung kanilang sacrifice. Diba? Yan, sila Mauyan, sila Galjo, yan. Okay, clear? So, ngayon, ito yung UP. Ngayon, itong Navigator Days, iba na yung pillars. Kasi ito yung pundasyon eh. Ang pundasyon ng church, ito yung foundation. Ibig sabihin, ang taas ng isang building nakadepende sa kanyang tibay at lalim ng kanyang pundasyon. Ngayon, matibay ito eh. Malalim to eh. Malalim to. Ako na mismo magsasabi sa inyo, malalim tong tatlong ito. Malalim na to sa church natin. Meron tayong prayer brigade. If tayo nag-worship na atin sa worship, pinapatigil na yan, patumigil. Meron tayong fasting na we're ready to sacrifice fasting, di ba? And sacrifice, kahit sa giving, no? We're ready to give everything, we're ready to surrender everything to the Lord. Masakit. Ang dahilan ba tayo minsan tayo nahihirapan, minsan nakakalimutan lang natin na may ganito para tayong pillar. Pero ganito tayong pundasyon sa simbahan. Okay? Ngayon, sa Navigator ngayon, ito na bago. Nung Wednesday lang to, di ba? Nung Wednesday lang to. Oo, na ko yun. Ito yung isa ba? Ayun na nga. Di ba kinonfirm nyo? Okay. Una, ano yan? Worship. Okay. So, hindi ko na kailangan explain, ha? Number 2, prayer and fasting. Pinag-isa na siya. Okay? Number 3, Word of God. Aljon, hindi ka nakapag-ano next week. Scripture singing. Kala ko na. Number 4, ito ang pinaka-latest. Discipleship. Ito na ngayon, ang bagong pillar ng bulb. Ito kasi pillar to ng bulb. Gets? Okay? Okay? Kanino to? Sa bulb. Nagsisimula. Actually, ito pillar to na hindi ng bulb, guys. Pillar to ng DLN. Destiny Life Coaching PhD. Ganyan. Ito, ang pillar ng bulb. Gets niya? Actually, hindi siya bulb. Diba? So, ano yung ibig sabihin? Kuya Mike, nawala yung sacrifice. Akala mo lang. Actually, yung sacrifice pumasok dito.
Ibig sabihin, kailangan mo sakripisyo ng pera, ng oras, ng energy, ng strength, para patinuin ang isang taong mahirap patinuin. Dito, walang problema eh. Dito, sumusuko ka lang. Dito ang problema, dito sa sacrifice na to, tinayaan, mas tumindi sacrifice. Dito kasi, ang kailangan mo na dito magsuko. Magsuko eh. Dito, hindi mo lang kailangan magsuko. Kailangan mo magsuko kasi syempre kailangan maging role model. Tapos kailangan papasukuin yung kailangan pasuko sa kanya. Kung may dalawang suko, alam mo yun? Sakit na may dalawang suko na. Kasi, papasuko mo sa kanya, tapos sasabihin niya sa'yo, bakit ikaw? May ganyan. Alam mo yung ganun? Diba? Diba bakit ka? Masakit. Yan ang pinakamasakit bilang sabihin, ibalik sa'yo, bakit ikaw? Bakit sa'yo pwede? Bakit sa akin hindi? Oo, diba? Lalo na, di ba, tinext ko, may mga tinext ako dito. Sabi ko, anytime, within the span of this, let's pray, February or March, kung hindi pa, pinaka-latest na yung June, pinaka-latest na yung, kailan? June. Magbubukas na tayo ng campus ministry sa church na to. Kabataan na to. We're talking of high school students or college, first year college. Ngayon, kung hindi ka magiging role model sa kanila, paano nila sasabihin sa'yo na, bakit ikaw? Diba? Okay? So, sabi ko, Lord, parang wala yung sacrifice. Hindi, sabi ko, pumasok dito. Mas tumindi. Mas nag-level 3. Dito level 1 lang. Dito level 3. Okay. So, may gusto ba kayo idagdag? Baka may gusto kayo idagdag na pillar na ano? Okay na? Okay na? Ay, baka alin nyo. Gusto nyo nang may ano pa sa gitna. Okay. So, church, let's pray. Ano ibig sabihin pilar? Dito tumatayo ang simbahan natin. Ito ang tinatayo na simbahan. Pag ang isa dyan mawawala, hindi ma-emphasize, hindi mabibigyan ng halaga, ang simbahang ito ay mapipilay. At ang simbahang ito ay babagsak. Importante itong apat na ito. Ano ibig sabihin? Kung dumating ang oras, hindi na tayo nag-worship, hindi na tayo nag-prayer fasting, hindi na tayo pinapahalaga yung word of God, hindi na tayo nag-devotion, hindi na tayo nag-discipleship. Kahit isa lang mawala dyan, babagsak tayo. Gusto niyo ba yun? Secret. Kaya sinasabi ko na sa inyo secret na naman ng Lord na sa atin to. Lahat ng mega church, ayan. Lahat ng mega church, ayan. Lahat ng church na malalaki, kung i-research nyo, anong pillar sila? Ito. Hindi siya madali. Hindi siya, lalo to? Ito kasi okay lang eh. Ito, sakit ng ulo ko eh. Totoo. Hindi totoo, masakit sa ulo yan. Kaya inaasahan ko, you should try, this year, magkaroon ng disciple. Kahit isa lang. This year ha? This year. Lahat ka nandito. This year, kahit isa lang. Kahit isa lang. Okay? Okay? Tapos, ang responsibilidad mo dyan sa taong yan, papatinuin mo. Kuya Mike, kung mabait naman, may mga taong kala mo lang mabait. pero minsan may topak eh. Actually, yung mga pinakamababait, sila pa minsan yung mga topak. At yung mga pinaka-topak, actually, sila pa yung mga pinakamababait. Totoo yun. Looks are deceiving. Okay? Kaya ako mabait ako. Okay na, pamilya naman to? Okay na to? Okay. So, next week pala, pwede na tayo mag-doctrine eh. Okay na tayo next week. Okay. Now we're going to discuss the last part. Thank you, Lord. Natapos din kami. Okay. We're going to discuss the last part. Louie, kailangan ko tulong mo din. Hindi, wala kasi nga dun. PowerPoint saan eh. We're going to discuss yung mga bagay-bagay na kailangan nating bilang church. Sa totoo lang, ang nagpe-pray pa ako, nagko-confirm, may mga Bible verse na kasi. Pero I'm really praying for one Bible verse na gagamitin na life verse ng church. Pag sabing life verse, ito yung Bible verse na tinatayuan natin. Life verse.
Halimbawa, ayun, for those who are great in the kingdom of God, many are called, few are chosen. Example, anong itsura ng church na yun? Ibig sabihin, we are the chosen ones. Parang ganun ginagawa mo ganun. So, please help me to pray na i-reveal sa akin ng Lord, ano yung life verse natin bilang church? Church verse. Yung revelation actually, isa na yun. Yung galing kay Louis. Ayan. I'm making everything new. Right? Pero meron pang isa. You do not be afraid, be strong and courageous. Meron pa yun. So, dapat yung life verse natin, magko-coincide siya o mag-i-inline siya doon sa pinaka-purpose ng simbahan. So, ang purpose ng simbahan natin is bringing amazement sa buhay ng mga tao. O kaya, doon sa tatlong yun, either doon sa purpose, vision, or goal, let's look for ano yung life verse. Let's pray for that. Pwede ba yan? Para sa yung life verse ko, Mike, para pag dumating yung shaky, meron tayong promise kay Lord na hawakan. Lord, sinabi mo ng word ko. Ito, pabasa lang natin kagad ulit. Ito. Okay? Pwede ba yan? Okay. Now, I will end with this. Yes, Lord, thank you. Natapos kami ng 2 Sundays. I will end with this. Ano yung kanina sinabi mo, Heidi? Either as... Ano yan? Actually, yung organizational chart natin, wala pa talaga akong nagagawa. Kasi, wala pa naman tayong ganong ministry eh. Gusto ko man ituro sa inyo, ito ang ministry ng bulb. Wala eh, worship lang sa intercession. Okay? Yun pa lang eh. Okay? May multimedia tayo, pero wala pa tayong full multimedia ministry. Tayo pa rin yun. Ngayon, ang mangyayari, ganito ang mangyayari natin. Magkaroon tayo, naalala niyo kung anong goal natin? Anong goal natin? Hindi. Immediate goal bilang isang simbahan. Immediate goal. Kailan? Before okay. So we have 2 weeks para ma-reach yung 50. 2 weeks, 2 months. So gamitin natin yung love seminar next week. Tapos pagka dumating sila, okay. Ito yung tuturo ko sa inyo, dito ko i-end tong topic natin about sa church natin. Kung tayo tinawag ng Lord bilang a healing church, bakit? Kasi bago nga eh. Healing. So, tinawag tayo ng Lord bilang healing church. May mga tao na ipapadala sa atin na may sakit. Yung sakit na yan, tulad na napag-usapan natin last week, maraming aspeto yan. Tama ba? Okay. Tulad ng may sakit, hindi naman one time, chine-check up mo yan, tapos iiwan mo, at sasabihin mo sa kanya, iiwan mo itong gamot na to, tapos bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganyan. Kailangan na follow up. Sa G12, ang tawag dito, consolidation. Or, ang tinatawag natin, preservation. Preserve. You need to preserve the harvest. Ano ibig sabihin ng preserve? Kasi may mga tao papasok sa simbahan, pag hindi mo sila preserve, lalabas din sila ng simbahan. No wonder bakit yung simbahan hindi lumalago. Yun. Ibig sabihin may backdoor. Pinapasok mo sila, kaso lumabas sila sa backdoor. So, consolidation, preserve. Maraming Kristiyano, magaling mag-invite, hindi marunong mag-serve. Okay. So, Kuya Mike, lahat na nandito, ipapray natin, tapos darating tayo na training ko kayo dito ng mano-mano, ng, ano tawag doon? In details. Ano itong consolidation, ano itong preserve. Pero, sa ngayon, gagawin natin, example, for this coming Sunday. Okay, mabilisan lang. Kasama to sa kailangan natin gawin bilang isang simbahan. Okay, pwede ba yan? So, anong gagawin natin, Kuya Mike?
paano tayo magpa-follow up? Number 1. Kung sino man yung pumunta dito at nakilala mo, kilalanin mo. Get to know. Get to know. Okay. Get to know the person. Okay, get to know the name. Get to know the number. Get to know everything. Okay? Gets? Pwede ba yan? Makasama ko ba yun? Inakuha niyo ba yung number ni Arya sa akin, friend? Hindi. Ni Arya sa akin, friend. Yung last Sunday na nandito. Hindi, di ba? Oo. Sabi niya, ay, nandiyan si Kuya Chris. The point is, oo, nandiyan siya, ma-follow up. Pero, ang concept ng follow-up is, hindi lang para sa isang tao. Kung sino makakatulong mag-follow up, tumulong mag-follow up. Alam yan? Yan. Okay. Number 2. Doesn't get to know? 24 hours. Within 24 hours, you need to text them. You need to kamustahin sila. Ano ba yan? Ilang oras? So after getting to know, 1 day. Within 24 hours, text mo. Bro, kamusta? O mag-reply, kamustahin mo. Diba? I-invite mo ulit sa Sunday. Ganyan. Tapos, okay. Ito sa atin, gawin muna natin to. Within 5 days, kailangan mo siyang meet The person. FTP. Hindi. Yung mag-meet syempre sa kanya, yung responsible, yung maglilid sa kanya. After meeting kasi dito, ang pag-uusapan nyo dito sa meeting na to, ipapasok siya dito sa last one. Yung cell group o yung sa atin, tinatawag natin live group. Charlene, ito yung sinasabi ko sa'yo. Yan. Okay. Papasok natin siya dyan. Ito yung mentoring. Ito yung boys, girls, barkada. Ito yun. Okay? Ito yan. Ibig sabihin, kung may tao dito pumunta sa Sunday, kasi sa Sunday, please bring ala. Pwede ba yan? Wala akong narinig. Pwede ba yan? Yes! Full house. Full house tayo. Ay. Ilan to? Get to know? 24 hours? Next or call? Okay? Kuya Mike, wala akong load. Wala akong pang-load, wala akong etc. Kaya importante, sa buhay ng Kristiyano at sa buhay ng servant ng Lord, ay may load lagi. Kaya importante na binibless ka ng God. Nagets ba? Importante binibless ka ng Diyos kasi para matrabaho mo itong bagay na to. Then, after that, set a meeting. Kung babae yan, babae makipag-meet. Kung lalaki yan, lalaki makikipag-meet. Kung babae yan, huwag mong i-meet yung lalaki. Okay, gets? Kung babae yan, kung babae yan, babae, lalaki. For example, unless ikaw yung pinaka-contact person. Yun, may exception. Oh. Pero, kunyari, imimik mo siya, pero merong kasamang tao, sumama ka, pero ngayon, hindi naman siya makipag-meet mag-isa. Halimbawa, si Jason. Kasi di marunong mag-reply eh. Sa text or sa ano. Pero kagabi, nag-reply ka sa akin sa comment, sa Facebook. Nakipag-set ako ng appointment actually sa kanya. Pero hanggang ngayon wala pa. So, nakipag-set ako. So, hindi pwede si Ara makipag-set ng. Si Alex, si Ara nakipag-set ng, pero hanggang ngayon wala pa. Diba? So follow up. Follow up lang. Then, finally, engage na natin sila sa live group. Yung ginawa ni Ara kay Maris, ayun, ayan, diba? Ginawa niya sa ito eh. Ito ba ginawa niya sa'yo? Para hindi. Diba? Ito na. Okay, yan. Talon. Saan na-guess niya? Si Joy oh, hindi niya pa na sa live group. Si Joy oh. Joy ha? Joy. Meet tayo. Hindi, kunin yung schedule niya. Kailangan Kasi ba gabi pwede? na eh. Ha? Gabi na kami. Hindi nga. Bahala na siya. Halimbawa, Kuya Mike, walang available na schedule.
Walang freeness, Ken. Ganito yan. Sino yung available na tao na pwedeng maglagay sa kanya? Okay? Kaya, Joy, kapag ganun na, lalagyan natin ikaw. Okay? So, may tanong ba? May tanong. Okay, ano yung tanong mo? Yeah, available daw siya. Available ka? Kaso nga lang, bawal siya. Okay. So guys, wrap up tayo. May tanong ba dito sa apat na to? Ang church natin, sisimulan na natin to next week. Ang bilis na naman. Magkakaroon na tayo dito ng ganito. This is mandatory in the church. Hindi siya discipline eh. Kasi it's not considered as discipline. This is just mandatory work. Church. Okay? Mandatory work. Kung sa'yo mandatory work, may invite ka, kung invite mo lalaki, i-connect mo kagad sa kapwa lalaki. Okay? Pwede yung preservation. Pag-invite natin, tali lang natin sila dito. Pwede yun. Bibigyan naman Wednesday. Okay? Okay? So, may question ba? Wala. Are you proud of the Church of Bang? Yes. Diba? So guys, we are still considered as a pioneering church. Kahit 2 years na tayo, like mga 3 years tayo, we are still considered as a baby church. Pag naka 3 years na tayo, baby yun. Baby church. Ito kasi, yung 2013 nag-start tayo nung first year, that's an experimental stage. Ngayon, this is a pioneering stage. Eh kuya may pag next year, biglang lumago tayo ng 1,000. 1,000 ba? Diba? 1,000. Isang daan nga nakakahilo ng 1,000 pag nag-uusapan. Okay, so can I invite everyone to stand and let's end in prayer? So training natin yung sanay, siguro yun na yung ano natin, then yung doctrine. Okay? Panginoon, thank you for this night, thank you for this moment, God, that we come before you and we're able to learn a lot of things about the Church of Bang. Salamat din, Panginoon, sa ginawa mo kanina tanghali, Panginoon, doon sa church, sa service. Tinuro mo kami on the spot. Grabe. Pero Lord, thank you. Thank you for teaching us your word. Thank you for teaching us your ways. Hindi madali minsan, pero God, we're willing to learn. Tulad ng core values na pinag-usapan namin tonight. Tulungan mo kami ma-develop yung mga core values ng simbahan ng body, faithful. Tulungan mo kami, Lord, na mapahalagan yung foundation nito. Na sa buhay namin nakikita. Tulungan mo kami, Lord, na matuto kami magkaroon ng heart to preserve souls. Lord, thank you. And para po sa opportunity na magturo po, thank you for this grace, thank you for this person. Salamat po. As we end, Lord, tonight, be with us. Makakunin na kami sa pag-uwi. We love you. We praise you, Jesus. This is the declare. Amen.